Ihahandog sa inyo ng Pasataf Production Company ang isa na namang pagtatanghal na sadya namang pinag-isipan, pinagpaguran, makatindig balahibo at seryosong sensoyo. Humanda na sa inyong kinaupuan, kapit na mga kaibigan, dahil sa pagbubukas ng telon ay ating namang matutunghayan ang isang pagtatanghal na pinamagatang mga kayamanan ni Aling Veke. Scene 1. Naku! Ang init talaga ng panahon. Nagkakasira ng aura. Linggo pa naman ngayon. Ang init. Aling Veke! Yung bata! Ha? Yung bata! Let's ka naman maduday. Alam mo naman, magugulatin ako tapos ginaganyan mo pa ako. You're so rude. Alam mo naman, kapag naririnig ko ganyang bagay at advance sa pamag-isip. Grabe, grabe. Hala! Nandito na pala yung mga pinsan ko. Ang gagago. Ang yayami. Ayaw ka nang magtaka. Pinagpaguran ko ang mga iyan. Ilang gabi ko na rin ginugol namin ang aking asawa nung buhay pa siya para mabuo ang triplets na yan. Oo nga no, naalala ko pa. Dumayo pa kayo noon ni Tio Gardo sa may prosesyong pasayaw ng Virgin Maria para lang dinggin niya ang mga panalangin niyong magkaanak. Ang galing mo talaga, Inday Baduday. O mga anak, kumusta na kayo? Nagugutom na ba kayo? Halina kayo at malapit na itong matatapos ang aking niluluto. Ayos lang po, Nay. Sige po, lutuin niyo muna yan. Hindi nga po halata na ano yung ulam natin kasi nangangamoy yung buong bahay. Ang gwapo talaga nitong anak mo, si Pedro, Aling Vicky. Kamukha na talaga yung nobyo ko noon. Sa may paglaran, ang ganda ng katawan ng anak mo. Matangkad, maputi, kaso nga lang, bulag. Isa pa tong anak mong si Juan. Ang gwapo nga, may kahawig to kay Daniel Padilla. Maputi, matangkad, macho, kaso nga lang, may epilepsy. Buti na lang at may talento ang mga ito. Kundi ano? Sila ang binigay ng Diyos sa akin kaya't pinahahalagaan ko sila. Siya ang mga kayamanan ko, kung ano man ang mga itsura nila, ay mahal na mahal ko sila. Asan ba si Manoy? Oh, eto na pala si Manoy. Ang kisig, mukhang klaral. Mukha ka talaga siyang Manoy. Ang sarap. Nay, may bibilhin akong mga kakailanganin ko sa eskwela. Bigyan niyo po ako ng 200. Alam mo naman kulang kayo sa pera, di ba? Hanggang kailan ba ang pasama sa proyekto sa eskwelahan? Ngayong araw ng pasahan ni Nay. Ano, magbibigay ka ba? Sandali lang na, titingnan ko lang yung wallet ko pag meron ba akong naipon. Huwag na po, Hinay. Ito po yung pera na hinita namin ni Juan sa hapon. Ito na lang po yung gamitin niyo para kay Manoy. Pero na, Wala na po pero, Inay. Ikaw naman po sa kalooban namin yung magbigay. Akin na nga. Ang daming sinasabi, makaalis na nga. Kalokang bahay to. Nako! Yung bata! Nako! Yung bata nahulog! Ano ka ba, Inday? Papalayasin kita dito sa bahay. Ilang taon ka na dito at wala ka pang hanap ng trabaho. Di ba pupunta ka sa Japan? Nako! Loko talaga yung mga tao dito. Tinakuhan ba naman ako ng recruiter? Ilang araw na akong pabalik-balik sa opisina nila. Walang maiharap. naku, nakita siguro puro peke ang mga dokumento mo. Kailan ka pa nakita ng takas kulungan, malinis ang FBI clearance? Grabe ka naman Aling Vicky. Mukha naman ako yung preso pero may konsensya ako. Nay, aalis na ho kami. Linggo ngayon, kaya maraming tao sa simbahan. Doon ho ang lakad namin ngayon ni Juan. Sige na. O Juan, tingnan mo ang kapatid mo at mag-ingat kayo sa daan. Oo, Nay. Nasaan ho yung may bibenta namin sa pagitan? Nasa lamesa na at nandun na rin ang gitara ng Juan. Nay, ito nga po pala, kinita namin kahapon. At ito naman yung kunting na itabi namin ni Juan. Kunti lang ho ito, Inay, pero makakatulong na ho ito para sa mga gastusin. Naku, anak, itabi mo yan. Pinaghihirapan niya ni Juan. Kaya dapat lang kayo ang gumamit niyan. 4 na buwan nang simula kayong magbigay ng ipon niyo.
Kaya hindi ko lang kayo makitang walang napupunta sa inyo. Inay, wala na ho kami bibili ni Kuya Pedro. Tsaka, mas malaking tulong na rin ho yan sa mga gastusin ni Kuya Mano sa eskwelahan. Pero na, wala na ho pero inay, tanggapin niyo na ho ito. Maraming salamat mga anak. Pulot talaga kayo ng langit. Ang bait niyo. Hayaan niyo kapag nakumpleto ko na ang pinag-ipunan ko para sa gamot ay makaluwag-luwag na tayo. Hindi niya kailangan magbigay ng ipon niyo. Sige niyo, Nay, alis na po kami. Sige na, gaganyak na rin ako. Marami na naman mga labada na naghihintay sa akin. Linggo ngayon kaso kailangan kumayo. Diyos nawa ang gumabay sa akin. Scene 2. Nanilbihan si Aling Beke, Nina Gloria. Oh, ma'am! Dumating na pala ako kayo. Kumusta ang misa? Nakapagluto na ho ako. Josefina, pumasok ka muna sa kwarto mo kapag inuulit mo pa yun, ha? Best mood yata si ma'am ngayon. Mas mabuti pang hindi mo na siya kakausapin. Magalang ka tao. Beke, ang sarap pala ng niluto mo, ha? Magaling yan. Dahil unang araw mo ngayon ay ng paninigdihan dito sa bahay, ay nakikita na kaagad ang mga kakayahan ng gawin. Magaling. Naku ma'am, wala ho yun. Hilig ko na talagang magluto mula noon pa. Ah, talaga ba? Ano ba ang sekreto mo ng adobo mo? Ano ba ang mga pampalasa na ginagamit mo? Wala naman ho yun ma'am. Siguro ho'y ang lalong nagpapasarap sa adobo ay yung secret ingredients niyo ho. Ha? Secret ingredients? Wala naman akong ganoong nilalagay sa mga niluto ko, ha? Naku ma'am, pasyonete po kayo. Ang tinutukoy ko pong yung pampalasang nakalagay sa may garapong nakapinta ng mga ulap. Vicky, anong sinasabi mo? Ulitin mo nga. Ang sinasabi ko ho'y, ang ginagamit kong secret ingredients ay yung pampalasang nakalagay sa garapong nakapinta ng mga ulap. Vicky, yung garapon? Opo, yung garapon. Ano ang ginagawa mo? Lumayas ka sa harapan ko. Death anniversary ngayon ng asawa ko at ang labi niya ang pinag-cremate namin. Yung ginamit mong pampalasa, labi yun ng asawa ko. Ano? Naku ma'am, pasensya na ho, hindi ko po alam. Scene 3. Sa mall. Sobra! Grabe, ang saya ko talaga. Ngayon ko lang ulit naranasan, magsine at mamasyal. Grabe, ang dami kong nabili sa 200. Iba talaga kapag may pera. Saan ka naman nakakuha ng pera, Manoy? Kumuha ka naman sa nanay mo. Ano ka ba? Ipon ko to, tsaka wala nang ipon ng matandang yun. Ano, masasabi mo lang mo, Lunes, na maraming pera ng nanay mo at iniipon. Baka doon kumuha. Una, oo. Pangalawa, oo. Ulit. Pangatlo, hindi. Hindi ko nilibre lahat ng mga kaklase natin. Pawang mga matatalino lamang ang aking nilibre para pakopyahin ako sa darating na pasulit. Mas matindi ka pa sa gintaman. Hindi mo pa pinahirapan yan ng inay mo na ipunin, tapos kukunin mo lang. Alam mo naman, di ba, hindi kaya sa utak ko. Kahit anong gawin ko, hindi pumapasok sa kukote ko ang sinasabi ng mga professor natin. Kaya yun lang ang naisip kong paraan para pumasa. Ba't ka pa nag-aral na mabuti kung kukunin mo lang yung ipon ng nanay mo at ganyan yung ginagawa mo? Fast forward. Simula nung napagsabihan ni Flora, si Manoy ay nagbago na ang kanyang pag-uugali. Naging responsable na sila at si Aling Beke ay nanatiling masaya sa kanyang trabaho. Nagtapos ng pag-aaral ang mga triplets ni Aling Beke at naging mabuti na ang kanilang buhay kumpara noon. Masaya na silang namumuhay na walang problema.